It's my life. I got dirty, 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 dirty. It's my life. I wanna... Hello! For today's video mga idol, no? Driver ko ngayon si Kuya Penpen, SKM Clicks. Ayan, no? Kami po ngayon ay pauwi na ng aming tahanan at galing po kami ng Sindalan, City of San Fernando, no? So nagpresenta na ako kay Penpen na siya na muna magmaneho. So hindi niya rin alam na siya aking binibidyoan. So ang nangyari dyan, sobrang pagod na sa kaka-drive si Kabomba. Yun nga, siya na muna pinag-drive ko ng ating service na si Kabombastic R15 version 2. Ayan, dumaan kami ng Sindalan, daan kami ng San Jose Malino, Mexico, at isang baryo na lang sa amin na, no, mga idol. So ito pa lang sa dadaanan namin. Ito nga, madilim na, mapapasabak si Kuya Penpen sa kanyang pagmamaneho. So si Kuya Penpen marunong naman mag-drive, pero sa di inaasahang pangyayari, sobrang traffic dito sa dinaanan namin. So eto nga, no, bago ka aakyat ng tulay ng NLEX, eto na yung bumper to bumper na traffic. So Sabado ngayon, suspected, maraming motorista ang uuwi. Kaya eto nga, at sinubukan ko si Kuya Penpen sa kanya pagmamaneho. So traffic nga naman, pero ayan, umuusad naman. At sinabihan ko si Kuya Penpen na idaan niya kung saan pwedeng dumaan yung aming service na motor at kung kakasya. Basta lang na wag siyang makatama ng sasakyan. Mahirap na. So eto nga, nakita ko isang tao sumingit pakaliwa. Pero sabi ko kay Penpen, dyan ka lang sa pwesto mo dahil hindi natin kakayanin mag-overtake sa kaliwa dahil baguhan ka pa lang. So eto naman, nausad ni Kuya Penpen paunti-unti at mabagal, nakakapag-overtake naman siya ng mga single o nakakapasok siya sa mga maliliit na kalsada. Katulad niya, tinuruan ko siya, ayan, dadalawang isip pero tinrayin niya. So eto, unang sabak ni Kuya Penpen sa matraffic masikip na daanan. So ayun nga, ang ganito klaseng pagtuturo sa kanya magiging aral, ma-experience niya kung paano magmaneho ng motor na matraffic. So kailangan niya yan, kailangan niyang matuto at kailangan niyang pagdaanan. So inaalalayan ko naman ng bata, at yun nga, binubuhay ko yung kanyang kaisipan, baka maiba yung kanyang gawin na yun nga, makadamay siya or kami maaksidente. So sa mabuting palad naman, ito nauusad niya at naisisingit niya yung motorsiklo namin. So proud pa rin ako sa iyo, at yun nga, hindi ka nagpapakita ng aggressive na pagmamaneho. Ayan, lumuwang ang kalsada at dire-diretso lang ang biyahe namin. Yan, sa kaliwa ay mga traffic pa rin na bumper to bumper na mga sasakyan. Siyempre single lang dala nating motor, kaya nakakasingit tayo. At ito nga, tinitingnan ko at kinakausap ko si Kuya Penpen kung okay pa ba siya sa kanyang sitwasyon, at para hindi magpanik sa kanyang gagawin. At ito naman siya yung nakikinig sa akin. So ayan, tanong ko siya lagi kung kaya niya, at sinasabi naman sa atin na kaya pa. So pagbigyan natin yung bata sa kanyang diskarte. At yun nga, ito, medyo tumigil kami konti dahil sobrang traffic. So na sinusubukan pa rin niya iusad ang aming motor para naman kahit paano mabawasan ang aming biyahe.
So ayan si Kuya Benpen, madiskarte pa rin at nakikita kong buhay ang diskarte niya pagdating sa pagmamaneho ng motor namin. So ito nga no, malapit na kami umakyat sa tulay ng NLEX. Malapit na rin umusad ang traffic, pero sa bandang tulay sobrang traffic talaga. Tinatanong ko si Kuya Benpen kung kaya pa niyang iusad o ilusot ang aming motor. So hindi siya sumasagot. Tinitingnan ko na porsigido naman yung bata na kaya niyang ibaybayin ng kalsada hanggang kami makauwi. So ayan, pinakwentuhan ko siya at sabi ko sa kanya, kung hindi mo na kaya, palit muna tayo, ako muna magmamaneho. So ayan no, bumaba si Kuya Pempe, nagpalit muna kami. At yun nga, nabitawan pa niya yung clutch kaya namatay ang motor. So ibig sabihin, meron siyang konting problema na natakot, kaya ako na nagmaneho. Pero sabi ko sa kanya, wag niya munang gayahin ang aking ginagawa. Ayan nga, nag-counterflow na ako para mabilis ang aming biyahe. At sabi ko rin sa kanya na darating ang panahon, kakayanin niya rin yung ginawa ko. Pero sa ngayon, wag muna. So minadali ko yung biyahe at yun nga, pinasukan ko yung mga ilang motorista na kaya ko namang gawin para naman kami usad na o mabilis ang aming transportasyon, no? Yan. At nandito na nga ako pakyan ng tulay at sinasabihan ko pa rin si Kuya Pempen na darating ang panahon, kakayanin mo rin ang ginagawa kong pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. Pero sa ngayon, wag muna. At ito nga mga kabomba, no? Habang aking sinisindihan ang fast light, ito naman mga kasalubong natin, pinagbigyan naman tayo. Kayang-kaya naman natin, kaya tayo umuusad. So, ito yung ginagawa ko kung minsan na traffic at kung kaya. So, gawing packet talaga ng tulay, matraffic, sira pa yung kalsada. At ayan o, makikita mo, yung kalsada maalon na at mawawala ka sa linya mo kung ito yung susundan at kung ito yung madadaanan. Dito na kami mismo sa taas ng tulay at yan nga, medyo lumuwang ng trapiko at habang ako'y nagmamaneho, kinukwento ko pa rin kay Kuya Pempen kung ano magandang diskarte sa pagmamaneho. So pagkakaalam ko dito, siya naman ay nakikinig at yun nga, naiusad ko at napabilis ko yung aming transportasyon. So, sobrang traffic nga naman at kung ikaw ay nakasasakyan at hindi mo masasabi ang yung magiging kalagayan o maiinis ka sa sobrang traffic. So, ngayon pala kaya traffic mga idol yung dinaanan nating lugar dito ay kapestahan. At yun nga, pinagdiriwang ang kapestahan nila. Kung susuriin natin, ang kapiestahan na to ay noong June 29. Yan, no? Dito nga po nagdadrive at hanggat kaya kong sumingit, sumisingit tayo. Although paghiramdaman din minsan, baka hindi tayo pagbigyan ng kapwa nating motorista. Pero sa kabutihan palad naman, lahat naman nagbibigayan. So, ang tawag dito, kamote moves. Ayan, kamote moves, pero pinapalad naman tayo. At sana huwag gayahin ng mga ibang motorista. Kumbaga, ito lang ang ginagawa ko dahil kabisado ko yung kalsada. At ito nga mga idol, binalik ko na naman yung pagmamaneho kay Kuya Pempe. Gusto ko kasing mahasa yung bata sa pagmamaneho. Gusto ko makita ko kung paano ang diskarte niya sa pagmamaneho. Dahil darating ang panahon, hindi na tayo kasama magmumotor niya. Siya na lang mag-isa. Kumuwari, siya ipapasok sa kanyang trabaho at may sarili sa motorsiklo, may lisensya, nakarehistro. Siyempre, papayagan mo na yung batang magmaneho.
At ito nga siya nagmamaneho sa ating harapan. At mamayang konti, makikita nyo kung bakit ganito kahaba ang traffic dito sa dinaanan namin. Pero okay lang para sa akin to. At least na-challenge ko yung anak ko sa pagdidiskarte sa kalsada at kung paano mo makikita magmaneho ang kapasidad niya, no? So, ito yung sinasabi ko mga idol, kapiestahan kaya matraffic. Yan. May inuusad na prosesyon ng mga santo, kaya sobrang traffic dito sa dinaanan namin. So, ganun pa rin. Sinasabi ko pa rin kay Kuya Pempen na disiplinahin ang kanyang pagmamaneho. So, ito siya. So, first ride nyo na malayuan at mahaba ang biyahe. Sa matraffic pa siya na gawin. Oh. At least dito, nalaman ko sa bata na kaya niyang magmaneho.